Pahinga at magpa-cool down dahil kapag nagkainitan sa kalsada, maaari itong mauwi sa disgrasya o ang tinatawag nating road rage. Pero ano nga ba talaga ito at paano ito maiiwasan? Alamin natin sa report ni Jap Regala. Wala nang pinipili ang bigat ng trapiko sa bansa. Kahit holiday ay madalas masikip ang kalsada dahil sa volume ng mga bumabiyahe. Kaya naman dahil sa dumarami ring bilang ng mga motorista, dumarami rin ang kaso ng aksidente at away sa kalsada. Ito ang tinatawag nating road rage. Pero wait, ano nga ba ito? Ayon kay MMDA Metro-Based Operation Head at Swift Traffic Action Group Chief Edison Bong Nebriha, nagsisimula ang mga insidente ng road rage sa kawalan ng disiplina at mataas na emosyon sa pagmamaneho. Pero bakit nga ba nauuwi ang ilang sitwasyon sa ganito? Grabe, ang taas na kasi ng stress level ng mga tao sa kalsada. Unang-una, traffic, di ba? Lahat tayo may hinahabol. Baka malate ako, may oras akong importante, may ka-meeting ako, malilate ako sa trabaho. So everybody is rushing. And that rushing sensation na nararamdaman natin tuwing nasa traffic tayo, na akala natin yung oras natin ang pinaka-importante, most of the time, dyan tayo nai-stress. And stress, pag once elevated, mas madali tayong nagagalit, mas madali tayong napipikon, and most of the time, yan ang kadalasan na pinagmumulan ng lahat, ano? Ayon pa kay Chief Nebriha, iba pa ang aggressive driving. Ito anya ay ang pagmamadali ng ilang motoristang magawa ang kanilang gawain sa kalsada tulad ng mga public utility vehicle. Pero ayon kay Nebriha, hindi ito para mangpikon ng kapwa motorista, kundi para makarami ang mga ito. Hindi naman to personal, ano? Hindi to intended to somebody else. They're just doing this para to earn more. That's part of their livelihood, so to speak. Nagkakaroon sila ng risky behavior because they want to earn more. However, ang napipikon yung ibang driver na hindi naman sa kanila intended yung pangbrabraso o pambubuli sa kalsada, nag-i-escalate. Kasi syempre, maaring stress na rin yung driver. Sa opisina, napagalitan ng boss. O kaya sa bahay, paalis siya ng bahay, kinagalitan siya ng misis. All of these emotions come in, Ibaan niya ang aggressive driving sa road rage. Ayon kay Nebriha, isa na itong galit na nakatuon na sa kapwa motorista at ang galit anya na ito ang magiging dahilan para magkasagutan at posibleng mauwi sa pisikalan. Binigyang diin naman ni Chief Nebriha na maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng ilang paraan. Remain calm. Kalma lang, huwag kang mapipikon. Pag sinisigawan ka, minumura ka, dini-dirty finger ka, remain calm. Fasten your seatbelt always. That will prevent you from getting out of your car. Or, pag binunggo ka man, whatever they do to you, at least naka-strap ka. Right? Pangatlo, do not engage. Pag binura ka, pabayaan mo, pasok, labas. Huwag mo nang murahin din pabalik. Pag sinigawan ka, kinutya ka, pinikon ka, hoy pangit, huwag mo nang patulan. Right? Then, pangalawa, pang-apat, just let it go and drive away. Wala pong mababawa sa ating pagkalalaki pag iiwas tayo sa gulo. Iginiit pa ni Nebriha na hindi kalsada ang dulong destinasyon, kundi ang iyong pupuntahan. At hindi anya tayo dadaan sa kalsada para makipagtalo, kundi para makarating sa destinasyon ng ligtas. Dagdag pa niya, kung may kasama ay kuhanan ng video ang mga pangyayari para magkaroon ng ebidensya sa kung anuman ang mangyari. Kung mag-isa naman ay maaari rin kuhanan ng video ang sitwasyon, lalo na ang plaka at kulay ng sasakyang gamit ng sangkot. Pero higit sa lahat, mas maiging gawin. I-report nyo kay LTO Chief, Meron po yung website, meron po yung parang app, Pwede nyo po i-report yun, i-upload nyo po yung mga videos na yan. And most definitely, sa dami po ng nakikita natin ngayon sa news na sinoshow cause order ng LTO sa mga pangyayaring ganyan, palagay ko po mananagot ang kung sino man may kasalanan sa road rage na yun. Samantala, paalala naman ni Chief Bong Nebriha sa mga motorista, maging mahinahon tuwing nagmamaneho sa kalsada. Maging ikaw man ang nakaagrabyado, ikaw man ang biktima o nasangkot ka lang sa insidente. Lagi po natin tatandaan, hindi po nakakabawas sa ating pagkatao
ang hindi pagpatol at pag-iwas sa gulo. Kasi ang ating mga magulang, ang ating asawa o ang ating mga anak ay naghihintay sa kanilang ama, hindi upang maging pinakamabilis na rider o driver na makarating sa bahay. Hindi para pinakamagaling na driver na nanalo sa argumento sa kalsada. Hindi po. Ang kailangan lang po nila ay ang kanilang tatay, ang kanilang haligi sa tahanan, makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Sa huli, sa anumang argumento sa kalsada ayon kay Nebriha, parehong bahagi ang talo sa oras na lumaki ang gulo. Kaya naman, bago lumabas ng bahay at bumiyahe sa kalsada, laging isipin na habaan ang pasensya. Maging maingat para makarating sa paroroonan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.